I give all people their due rewards according to what their actions deserve. Jeremiah chapter 17 verse 10. Hello brothers and sisters in treasure hunting. How are you today? Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo at welcome back to another episode of Treasure Marker Analysis. At bago tayo magpatuloy, shout out portion muna tayo. Out kina Vanny Cornelio, Raul Tangia, Masayon Marlon, Cici Nins, Franklin Asierto, to Marco Hunculada, Maria Deta, Miguel Palo, Mike Hunter, to Elvin Pamaran. Also shout out kina Paul Villanueva, Arnold Wapen, Amil Bangsa Bae, Ramel Mangon, Dardsky Umali, and to Malvin Maceda. How are you guys? Musta kayo mga katiyats? Arlene Palera Santos, Efraim Dirbanya, Rebecca Padilla, Adrian Atiliaga, at sa iba pang mga katiyats natin na nanonood ngayon. Shout out sa inyong lahat kasi hindi natin pwedeng basahin lahat ng pangalan. At tayo na magpatuloy guys. At ngayon natin ang tatalakayin ang treasure marker na ito kung saan ang treasure ay nasa bandang likuran. Alright mga katiyats, magandang treasure marker ito. Ito ay sa tingin ko ay handmade kasi naka-engrave talaga siya at naiwan yung lalim na portion sa gitna. At yan ay triangle na kung saan ay nagtuturo ang kanyang mahabang portion. Ang kanyang mahabang portion ay ito na side. Kaya kung merong manglaman ito ay treasure sa likuran nitong bato. Lalo na ay nandito yung baliktad na itong V na kung saan ay nagturo yan sa baba. Pero dahil nandito yung kanyang item ay opposite ang kanyang direksyon papunta doon sa likod, meaning sa likod at the back of the rock ang item. Ngayon ang final pointer nito ay ito. So sa banda rito. Mamaya atin tatalakayin kung anong distansya yan ang item galing sa bato. Tingnan muna natin ang ibang mga picture guys. Ito naman sa tingin ko ay natural lang ito na natipak sa bato at nag-itsurang triangle. Pero kung sa tingin nyo diyan mga katits, ito talaga ay man-made. Ang kahulugan nito ay treasure under, pero hindi diyan na under, hindi diyan na baba. Okay, atin ipaliwanag kung bakit hindi dito na portion. Okay, diyan kasi nakaturo. So treasure under siya, pero hindi nangahulugan na kung nasaan yung marka ay diyan mismo maghukay. Okay, ang kahulugan nito kung ito ay treasure marker ng Hapon o ginawa nila ito ang susi diyan palagi. Kung nasaan ito na banda sa opposite na direksyon. So kasi nandito siya sa kaliwa, papuntang kanan ang item at mag-start tayo sa 1 to 5 meters. Kasi maliit yan na dot. Pwedeng 1 meter lang yan galing dito sa symbol na ito. 1 meter ka pupunta dito. At doon maghukay sa 1 meter galing sa sign. Okay, so malapit lang. Talagang treasure under pero sa bandang kanan. Okay, at yung ibang mga ito ay parang HTM na to, nasa ilalim na kasi ito ng lupa. Sa palagay ko ay nasa ilalim ito ng lupa. Ang kahulugan nito kasi hindi siya perfect triangle, hindi siya equilateral, hindi ganyan. Mahaba siya, nagaganyan siya.
So meaning meron siyang direksyon na tinuturo. At ibalik nyo yan sa lupa guys. Tingnan nyo kung saan yan nakaturo. Example ay ito yan sa surface, tapos nandito yung triangle sa kanyang ilalim. Kung dyan yan nagturo sa east, mag-drift kayo sa east ng kahit 2 meters lamang. Example, ito yung hukay nyo at nandito yung bato, ang marker o final pointer. Pwedeng final pointer na yan sa treasure. Kung nandito siya at dito nakaturo ang mahaba niya sa east, dito kayo mag-drifting guys. At kung sa west naman ay dito kayo mag-drifting. 2 meters lamang. Kaya sabi ko, kung maghukay tayo, lakihan na lang natin ang hukay para hindi na tayo mag-drift. Hindi na tayo mag-drift ng ating hukay. Okay, so ibang picture. Ito naman ay hindi gaano kasi napurma ang marka niya, pero meron siyang butas. Karamihan pag ganyan, yan ay final treasure marker na. Kaya lang maliit lang na bato yan. Dapat kasi medyo malaki-laki naman dyan. Para lagyan nila ng treasure on the spot or treasure under or treasure below. So ito guys, pwede ito treasure below. Kung natumbok nyo kasi lang or kaya lang ay merong malaking bato sa baba niya, di ba? Tingnan nyo ang ibabaw ng malaking bato, tanggalin nyo ito. Pag meron na namang butas doon na mga 2 inches ang diameter at 2 inches din ang lalim, well, yan ang kahulugan yan ay treasure below na. Kaya pwede nyong basagin na ang bato. Kung yan ay malapad na bato or bilog siya, pwede siyang takip. Final na takip sa item. Kaya ang maganda sana pag meron kayong kaibigan na may magandang metal detector, i-detect nyo dyan. Kung malakas ang reading dyan, meaning to say merong metal sa ilalim. Okay, ngayon ay balikan natin yung sign na maganda. Yung marker ito. Okay, so ano nga ba ang itsura nito guys? Ito ay merong 1, 2, 3, 4, 5 pentagon pointer to the treasure. Ngayon, para ma-sure natin na yan ay treasure marker, ilatag natin dyan ang ating compass, ilagay natin dyan. At kung mangyari na ang ganyan ito guys, ang mga corner na ito, kung yan ay eksakto sa compass, sabihin natin norte dito, meaning to say ito talaga ay treasure marker kung yan ay magka-align yan sa compass nyo. Okay, at nakita nyo guys itong sa gitna, di ba mas mahaba to? Ito mas mahaba na linya, meaning to say yan ang ating guide papunta doon sa likuran ng bato. Okay, at pagdating natin sa likuran ng bato ay ang distansya naman ang ating kunin. Okay, at ano nga ba ang distansya nito guys? Tayo mag-umpisa sa distance nito sa haba nitong marker. Kaya sukatin natin ito sa ruler. Kuha naman tayo ng ruler. At itong portion lang dito guys ang sukatin ito. Okay, at kung yan ay aabot ng 10 inches sa estimate ko, nasa 10 inches yan. So 10 meters ang conversion yan papunta doon sa likod. So example, ito yung lupa.
And then example, ito ay 1 meter, so maghakbang tayo ng another 9 meters sa unahan at 10 meters ang unang hukay natin na test dig lamang. Ang lalim ng test dig ay palaging 2 meters lamang. Okay, so ito ay 2 meters. Ngayon sabihin natin na wala dito guys. Ngayon hindi na tayo lalayo. Lalapit na tayo sa kanya, sa bato na yan. At pangalawang hukay natin ay 5 sa gitna. Ayan. I-align nyo lang guys kung saan nakaturo ito na linya. Kasi gaganyan naman tayo sa lupa niyan, di ba? Ngayon dahil 357 ang ating formula, ngayon nagiging 3510 ito, di ba? So lakihan nyo na lang itong 10 na hukay para tatamaan yung 7. Ngayon kung sa 5 ay wala pa rin, dito na tayo sa 3. Ang importante lang dyan ay naka-align palagi ang ating paghukay dito sa ito, sa tinuturo nitong gitna. Which I think naka-align yan sa isang direksyon ng compass. Kaya magdala kayo palagi ng compass guys, para ma-confirm na yan ay treasure marker. At kung mangyari na ang compass ay nakaganito, example guys, wala siyang tinamaan na corners, nakaganyan lang ang compass, walang tinamaan, hindi na tinamaan ito wala rin. Okay, so meaning to say, hindi siya treasure marker. Siya ay natural at gawa lamang ng kalikasan. Pero pag yan ay naka-align perfectly sa inyong compass, yan ay treasure marker. Ngayon, ano pa bang nagsuporta at nagsasabi na treasure is in the back or sa bandang likuran? Ito na sign guys, itong parang asterisk. Ito ay V na manipis and then may dot. Kung tayo-tayo lang, di ba, hukayin na natin yan dyan mismo sa baba. Pero ang kahulugan yan ay opposite, reverse ang kahulugan yan. Okay, at ang item ay papunta doon sa likod ng bato. Okay, ngayon pagdating natin sa likod ng bato guys, ay iba ang direksyon nitong parang diamond sign or pentagon, di ba? Pero ang sundin talaga natin ay ito, kasi ito ang talagang marker niya. Ito ay supporting direction lang ito na papunta sa likod. Okay guys, so ano pa ba ang gawin natin kung hindi natin nakita doon sa likod? Well, yung kanina na nakita ko sa inyo ng mga pictures, ito ay mga magandang pointer to treasures. Itong tulad nito. Kaya subukan nyo lang yan. Walang mawawala kundi pawis lang. Ito maganda rin yan pag ito'y bilog talaga. Ayan ay treasure below, which is meron siyang takip. Kasi before naman yan ibaon ng mga Hapon, example, i-drawing natin, hindi kasi nila iniwan yung kanilang ibinaon ng madali lang hukayin. Example, ito yung lupa and then ito yung kanilang hukay and then nandito na guys yung box. Sabihin natin sa 3 meters lang, mababaw lang. Ngayon, tatabunan nila yan ng lupa sa portion dito. Lupa yan. And then tatakipan niya ng bato. It's either malapad na bato or bilog. Ngayon, lupa na naman yan. Tapos lalagyan nila yan ng mga iba't ibang klaseng palatandaan or marker, tinatawag ng iba na HTM, Final Pointer to the Treasure. Nilalagyan niya ng kahit ano na mailagay nila na itong bagay na gawa ng tao, tulad ng uling
ng mga butilya na basag, ng plato, ng buto, ng mga hayop. Nilalagay yan dyan tapos tinatabunan na naman ng lupa. At ang lalim ng ito, dito sa mga marker ay palaging karamihan ay 2 meters deep. At ang item ay nasa malalim talaga yan. Mag-umpisa yan sa 3 to 7 meters pag hindi general treasure. Pag general treasure, 7 meters up to 25 meters or abot pa yan minsan sa 30 meters ang lalim. Okay guys, at yan lang ang aking may ambag at ma-share sa inyo na idea sa paghanap ng treasure sa kanyang treasure marker. Ang treasure sa bandang likuran. Maraming